Ayaw yung may kapsat, nagdingig? Amen? Sige po, recap muna tayo. Ano yung first topic natin sa first day? Second? Purpose, second? Third? Lagi, tapos ko na yun. Ano? Purpose, and third is provision. Fourth is promise. Fifth, prosperity. Prayer. Preparation, and plans. Okay? Parang maraming mga bibigyan ng prize, ano? Bawiin na lang natin bukas. Pero first come, first serve bukas. Today is we will be talking about plans, which is related doon sa last topic natin na perseverance and doon sa mga past topic natin. Ano po? At nangungusap sa atin ang Panginoon patungkol sa pagplaplano. Ano ba ang kahalagahan ng may plano at paano natin malalaman ang mga plano ng Panginoon sa ating buhay, which is na topic na natin somehow sa purpose. Ano po? But we will try to dissect further dun sa sinasabi ng ating text. Ano po ang sabi niya? Ang tao ang nagplaplano, which is true. Lahat tayo may plano, di ba? Parang yung iba, wala. Ano po? Sabi nila, ang pinakamahirap na tao ay hindi yung walang pera, kundi yung walang plano. Libre na nga ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. At dyan tayo magsisimula. Let us pray. Lord, we offer to you ang message na ito. Mangusap ka sa amin at turuan mo kami, Panginoon, patuloy. Salamat sa testimony. Sa pangalan ni Jesus. Amen. The title is Planning with God when our plans meet God's will. Pakiulit po. When our plans meet God's will. May tanyag na kasabihan na sabi, if you fail to plan, you plan to fail. Di ba? Kung hindi ka nagplano, if you fail to plan, kung hindi mo nagawang magplano, ibig sabihin, plinano mo na ikaw ay babagsak. O kaya kung bumagsak ka sa pagpaplano, ibig sabihin, plinano mo na ikaw ay babagsak. At totoo po ito sa lahat ng aspeto ng organisasyon. Sa negosyo, sa trabaho, sa pag-aaral, kahit sa personal na buhay natin. Pero bilang isang Kristiyano, may mas malalim na katotohanan patungkol sa pagpaplano. Why do we plan? Bakit tayo nagplaplano? We plan because we want the best outcome of our decisions. First, there is a plan because there is a vision. May pangarap. Dahil may pangarap ka, gumagawa ka ngayon ng plano mo. Sa mga taga-local government, especially sa planning. Sorry mama, pag may magkamali ako dun sa process. Ano po? Sa planning. Dahil meron kang plano, gagawan mo ngayon ng PPAs, daily activities, programs, projects, and goals. Ano ba yung goals mo? In line doon sa vision mo and doon sa plano mo. Ano po? At ito yung nagiging backbone ng bawat organisasyon. Wala pa akong nakitang organisasyon na walang plano. Unang requirement, kahit meron siguro action plan, Constitution and Bylaws and Action Plan. Bakit? Gusto na mayroong magandang direction, may magandang patutunguhan ang organisasyon. And plans in organization serves as the backbone. Kung kahapon, prayer, ano po, backbone ng ating pagiging Kristiyano, ang organisasyon, ang backbone niya ay yung plano. Kaya mayroong 10-year plan, 5-year plan, strategic plan, ano po, na may ginagawa natin. At tayo din, personally, katulad ko si J. Mark, may planner. Nasa isip, may planner book, ano po. Nandun yung schedule, yung gagawin natin, ano ba yung
dapat na gawin natin. At yung plano, nagsiserve doon sa nilalakaran natin. Hindi sapat ang may plano. Kailangan ang plano ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Ang ating mga plano, mga kapatid, supposed to be, hindi supposed to be, must be rooted, dapat nakaugat sa ating layunin. So, ikopalit natin. Magplaplano ako kasi may vision ako, but ito bang vision ko, ito bang plano ko, is connected or rooted doon sa gusto ng Panginoon sa akin or yung purpose ko bilang isang tao. Ano po? So, babalik tayo sa purpose pag tayo ay nagpaplano. Ano ba yung layunin natin bilang isang Kristiyano? Halimbawa, gusto mong magganito. Sa susunod na taon, gusto mong ganito. Babalik tayo, ito ba yung purpose ko? Ito ba yung ibinigay ng Diyos para sa akin? So, pag-uusapan natin yung different areas doon sa pagpaplano. First, God wants us to plan. Baka sinasabi nyo, plano na paplano, kami masusurot, may ako Diyos miti masurot. But God wants us to plan. Actually, God encourages us to plan. Ano po? Pero, magplano with wisdom. Pag isabi mo sa katabi mo, wisdom. Merong katalinuhan. Sabi niya, sa Proverbs 21 verse 5, diligent planning leads to prosperity. Sa Tagalog, sabi niya, ang mga panukala ng masisipag o ng tapat, sabi niya, ay humahantong sa kasaganaan. Pero yung mga plano ng mga hindi tapat, ano po? Results to poverty. So, yung mga plano natin, mayroon dalawang patutunguhan. Kung depende kung saan nakaayon at saan naka-accord. Pag sinabi natin wisdom, plan with wisdom, God wants us to plan with wisdom, ibig sabihin, mayroon tayong kinukonsulta. Mayroon karunungan na mayroon sa atin. Not just because we are very good in making strategic plan, lesson plan, but we make sure that every time we plan, we consult yung reason kung bakit tayo nagpaplano. At yun ay ang Panginoon. So, kailangan natin ng kanyang guidance. Bakit? Kung walang guidance ang Panginoon sa ating pagpaplano, alam na natin, ano po, yung plan natin ay hindi magkakaroon ng mabuting resulta. Pero kung alam natin na yung plan natin, mayroong guidance si Lord, alam natin na maglilid ito sa prosperity. Ibig sabihin, ang Diyos, mga kapatid, ini-encourage niya tayo because He is a God of order and a God of preparation. Bilang individual, bilang isang iglesia, bilang isang Kristiyano, organisasyon, lay organisasyon, ano ba yung plano natin? Kaya nung unang-unang in-appoint tayo dito sa ICMD, yun agad, ano ba yung action plan? Ano ba yung direction? Ano ba yung tutunguhin natin? At syempre, nag-start yun doon sa prayer. Bakit? Ang buhay na walang plano, mga kapatid, ay madaling masayang. Pero ang buhay na may plano, ayon sa kagustuhan ng Panginoon, ay nagbubunga ng kasaganahan. So this is the vital, ano po, na aspeto ng pagpaplano. Bakit? Meron kang maliwanag na direction. Kaya totoo yung sinasabi nila, if you fail to plan, you plan to fail. Pero tandaan natin, ang plano, mga kapatid, ay simula pa lamang, hindi pa katapusan. Bakit? Lahat tayo may plano, di ba? Magaling tayong magplano, totoo po. Pero sa mga plano na inilalatag natin, ayaw naman ni Lord. Ayaw na naman ni Lord. Ayaw na naman ni Lord. O kaya, hanggang plano lang talaga tayo. So, a plan without an action and a plan without a prayer is nothing but a plan. Nananatili siyang plano. So, kahit marami tayong plano, kahit in-reveal ni Lord yung magandang direction, yung magandang patutunguhan natin, but if we fail to act on that plan, nothing will happen. It will only serve as a plan.
So walang silbi. Ibig sabihin, ang pagplaplano is simula pa lamang ng ating paglalakbay at hindi ito katapusan. Second, plans without God is never enough. Hindi niya naman sinabing useless, pero hindi enough. Sabi niya sa Proverbs 14:12, maraming plano ang minsan mukhang tama sa tingin natin, pero hindi pala yun yung kagustuhan ng Diyos. Sabi niya is may daang tila matuwid sa paningin ng tao. Yung tipong nangangarap ka. Katulad nung sinasabi ko na ulit ng mga pangarap ko, nung magpapastor. And even noong before pa na nagpastor ako na hindi ko naman pangarap talaga magpastor at plinanong magpastor. But I want to serve. I want to help yung church. At alam ko, tama yun. Matuwid yun na gawain. Lahat naman tayo nangangarap na umangat ang buhay at yumaman. At yun din yung gusto ko dati. Actually, ang plano ko noon, sabi ko, after graduation ko ng high school, mag-enroll ako ng college, kukuha ako ng either political science or public administration. And after that, magpukurso ako ng law. And after that, mag-i-employ ako sa DILG. Kasi gustong-gusto ko yung umiikot, yung nagle-lecture. Sa mga barangay, sa mga LGUs, nagtuturo sa mga politicians. Or kayo maging politician. Ganun yung mga plano ko noon. Pero pag hindi, pag sa career dito sa DILG, yun po yung gusto ko. At pati si Papa nun, kinakausap na yung provincial director nun kasi pag-graduate po ako nun. But, yung plano na yun, ay feeling ko at alam ko na maganda. Bakit? Pag kumita ako at pag nagsahod ako, magbibigay ako ng pledge ko para sa church sa Divilacan para matulungan yung church. Yung ministry ng church, matulungan. Masama po ba yung Lord? Sa tingin ko, hindi. Matuwid yun. Pero, minsan, tayo ay parang kinakasala po Diyos, iyakar na sa bali na dalan. Kasi hindi naman siguro mahantong sa kamatayan ko. But sometimes, hindi lang sa kamatayan, but it leads to our destruction. Maaaring siguro pagtatahakin mo yan, baka hindi ka magiging maayos dyan or kaya baka magkaroon ka ng ibang priorities. So merong threat, hindi natin nakikita yon, pero maaaring ang Diyos sinasabi niya sa atin, ito yung plano ko. Bakit? Alam ko kung ano yung hangganan ng pinapangarap mo. Kaya kailangan na present ang Diyos. So every time that we are planning, we need to involve God in our planning. Lord, ano ba yung gusto mo? Lord, ano ba yung nararapat? Kapag ang plano natin nakabase lang sa sariling galing, sa sariling pangarap, sa sariling pressure ng mundo, pressure ng pamilya, doon nagsisimula yung frustration natin at burnout natin. Kaya sinasabi ko lang kay Lord, kung plano mo ito, ikaw na po bahala. Alam kong hindi mo ipapahiya ang iyong anak at hindi mo ipapahiya ang iyong pangalan. Kaya minsan nagkakaroon ako ng tapang basta for church, for ministry. Instead of lagi natin sinasabi, Lord, bless my plan. Pwede natin sabihin, Lord, i-align mo yung plano ko sa purpose or sa gusto mo sa buhay ko. Please align my plan to your will. Kasi minsan talagang ipipilit natin, Lord, ang plano ko ganito, basbasan mo ang plano ko. Pero unang tanungin natin, Lord, please align my plans to your will. Because plans without God is never enough. Third, God, basahin po natin. God who surrender their plans. Sa Proverbs 16:3, sabi niya, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong gawain at ang iyong panukala ay matatatag. Sa English, mas maganda yung minememorize natin. Lean not on your own understanding. Do not lean on your own understanding. Trust the Lord and He will direct your path. Siya yung magitunda
kada tayo iti pudpudno adalan. Idirect natin tayo idiyan ti dalan ken iti destination nga awan iti pakaan mo tayo. Tinasken mo brand tayo ken isuko ken kuana. Nasubukan na po ba natin isinuko yung mga plano natin sa Panginoon? Nasubukan na po ba natin i-offer lahat ng gusto natin sa Panginoon? Nasubukan po natin sabihin, Lord, ito po yung ninanais ko, but your will be done, not my will. Ka-inspire yung dalawang nag-testimony sa akin kasi si Kuya Biboy, maalala ko yung kwento niya. Alam mo, Des, sabi niya, nung kahit barangay official na ako, every time na tinatawag ako para magsalita sa barangay, may part ako sa program, iihi ako. Every time na darating na yung part ko, babalik ako after. So hindi na nila ako tatawagin kasi wala na ako. Mabuting nagsao. At never na mapagbadudak iti polo. Never na mapagbadudak iti adakwelyo na. Uri estudyante na ko na lang. Hanak pa'y nga makadakder iti sa mo nga agsalita iti ado nga tattao. Ngim tatak tayo makagsat nakako. Di ba? Handa na nakamola uri ni Jemar sabi na yun daw yung problema niya. Bakit? Mga kapatid, kung may mga tingin natin na pagkukulang tayo, kung may mga tingin natin na we are not enough, we are not capable enough to follow the will of God or the plans of God, God will nurture us, God will teach us, God will prepare us para mangyari yung plano niya. Hindi niya i-adjust yung plano niya para sa iyo kasi hindi mo kaya, kundi huhubugin ka niya, palalakasin ka niya, tuturuan ka niya para mag-fit doon sa plano niya. Never na ibaba ng Diyos ang kanyang plano sa iyo para lang ikaw ay mag-fit. Itataas ka niya para mag-fit doon sa plano niya. Minsan kasi tayo yung mga plano natin, parang hindi na ako pwede yan kasi ganito. Ba't nararamdaman natin tinatawag tayo ng Panginoon? Nararamdaman natin na mayroong pinapagawa ang Diyos sa atin. Ang kailangan lang natin is a heart that are willing to surrender sa ating Diyos. Bakit? Pag sinusuko natin yung buhay natin, yung plano natin, mayroong pagbabago man ito, mayroong mang hindi mangyayari sa mga plano, pero meron tayong kapayapaan sa ating Panginoon. Sabi ni Gaymar kanina, meron mang delay, pero alam natin na meron tayong ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Sabi ni, ano yung last part na sinabi mo kanina, Gaymar? Gusto ko yung last part na sinabi mo. Bigyan mo ako ng hit doon. Meron yung sinabi siya, sinabi niya sa last part kanina, about doon sa hindi man lahat, na ibibigay. All of our plans, hindi man nangyayari. All of our prayers, hindi man nangyayari. But rest assured that everything that we have received is yung pangailangan natin. Hindi yung wants natin yung nangyayari, but ibinibigay niya kung ano yung need natin. Lastly, kaya we need to trust in the Lord. In all our ways, we need to acknowledge Him, and God will direct our paths. And last, success is not about achievement. It's about obedience. Pag isabi mo sa katabi mo, obedience. Most of the time, we have plans because we want to succeed. And our definition of success is about yung tagumpay ng mundo. Ang tanong, nagiging matagumpay ba talaga tayo sa larangan natin? Of course, dinefine na natin yung purpose natin. Sa mundo, ang success is achievement. Dapat na-achieve ka. Kaya minsan yung mga magulang ngayon, yung pressure sa mga anak, mag-aral ka, anak. Ilan yung nakuha mo ganito? Bakit siya? Hindi mo na lang ginaya yung anak na ganito. Ang galing-galing. Di ba? Friends, mga parents na nandito, please don't pressure
yung mga anak natin because they have their own capabilities. Huwag nating piliting sa isang bagay na hindi yun yung gift niya at hindi yun yung talent niya. Pero hindi rin masama na hubugin natin sila sa mga bagay-bagay na nakikita natin na pwede silang mag-excel sa bagay na yun. But let us be reminded that achievement ay hindi nakabase sa honor and award lamang. Ano po, may nakita nga akong post sa Facebook, puro line of 7, yung grade ng anak niya. Ay yung isang tatay, ang sabi niya, ano ko ba naman anak, puro line of 7, ganito, pinagalitan niya. Pero yung isang tatay, sabi niya, congratulations anak, malapit ka nang mag-line of 8. Di ba? Yung negative is, binigyan niya pa rin. Hindi nakabase sa achievement, nakabase sa kung paano siya mag-obey. Maybe doon sa bata, hindi yun yung nais ng Panginoon sa kanya. O maaaring may ibang gift na ibinigay ang Diyos sa kanya. Sa atin din bilang isang Kristiyano, our success, if we want to succeed sa buhay, is not based on how much money do we have in bank or how high yung PhD natin, yung taas ng pinag-aralan natin. Ang success sa Christian life is how do we obey God. Maalala ko tuloy yung kwento ni Maria at ni Jose. Hindi man sila nakapag-aral, hindi man sila pati yung mga disciples, but tignan nyo, thousands of years pinag-uusapan natin sila. Not because they are intelligent, not because they are gifted, not because they have luxuries sa kanilang buhay, not because they are influential, but because they obey God. Minsan hindi natutupad ang plano natin dahil may mas magandang plano ang Diyos sa buhay natin. Hindi lang para sa atin, kundi para sa kanyang kalwalhatian. Hindi lang para sa atin, pero para sa mga taong nakapaligid na sa atin. Ang bawat plano ay hindi lang para sa personal nating pagpunlan, kundi para sa kalwalhatian ng Diyos at paglilingkod sa ating kapwa. Ang tanong, do you have plan for others? Diba, dami nating plano para sa sarili natin. Pero sa iba kaya, may plano tayo? Sa iglesia kaya, sa church na ito, may plano tayo? Sa community kaya, saan? Sa mga plano natin. I remember, noong maliit pa yung church doon, high school po ako noon, may isang Sunday lang naman, isang Sunday, ano po, na nagsimba, hindi si Pastor Castillo yung assign dito noon. Alam na natin. Alam na natin. Doon sa church na yun, there was a time in history ng UMC, ano po, na grabe, first time kong iniyakan yung church. Nag-Sunday service. Ang umattend lang ako, yung nakatira sa bahay, asawa ni Pastor. We were waiting for a very long time. Walang dumating na tayo isang member. 4 lang kami. And that was the first time na grabe, sabi ko, Lord, eto ba yung church mo? At that was the first time na nangarap ako for this church. Hindi si Pastor yung assign dito. And thankful tayo kasi bumalik siya dito. That was the first time na sabi ko, Lord, gamitin mo ako para sa church na ito. Pero ang plano ko hindi magpastor at mag-DS. Ang sabi ko, gamitin mo ako para sa pag-lead ng mga kabataan, para sa pag nagkaroon ako ng magandang trabaho, magbibigay ako sa church na ito, magkaroon ng inspiration. But years after years and after years, I realized, yung plano ng Diyos, unti-unti. Lumisan na ako, umalis na ako sa Bibilacan after lang makunakon kasi magsesettle na kami, nagpatayo ng bahay sa Bulacan kasi akala ko doon na ako sa Manila magsesettle at magseserve. But God really has a plan. At inaalala ko yung araw na yun. I was then, I think, 14 or 13 years old. Then 15, nag-SUYD kami, doon nag-start yung journey namin bilang isang kabataan. Mga kapatid, where is God and where is our church sa mga plano natin? Do we only plan for ourselves? Do we only plan for the success of our family?
Do we only plan for our own pleasure, our own benefit? Where is our church sa mga plano natin? Where is our community sa mga plano natin? Yung mahal nating dibilaan, nasaan sa mga plano natin? Sa mga trabaho natin, ano yung gusto natin para sa ikabubuti at kaunlad ng ating bayang dibilaan? Mga kapatid, maraming gusto marating ang bawat isa sa atin. But please, isali natin yung community ginagalawan natin, yung iglesia natin, na sa lahat ng plano natin, mayroong puwang ang ating iglesia, ang ating ministry. Napakalaki ng plano at napakarami tayong plano ngayon. Actually, yung vision natin as a church, as a district ngayon, to develop leaders, to develop young generations for children's ministry, UMYF ministry, MYF ministry, UMM, WSCS. Mananatiling mga plano ito kung hindi tayo sikilos. Mga kapatid, sa ating pagpaplano, ano po, tinutulungan tayo at inidilig tayo sa pananalangin. Kasi kung tayo ay nagpaplano na walang panalangin, nauuwi ko sa pride, nauuwi ko sa sarili natin, nauuwi ko sa sinasabi natin, tayo yung rason at tayo yung nagiging rason kung bakit tayo nagiging successful. Pero kapag may plano at may panalangin, nagkakaroon tayo ng kapakumbabaan at direksyon. Mga kapatid, plan. Magplano tayo. Magplano tayo with prayer. Ipanalangin natin. Magplano tayo with humility. We need to submit, Lord, ito ba yung nais mo sa buhay ko, sa iglesia namin? We need to pray. We need to plan with full surrender to God's will. Ano po? And we need to plan to give glory to God. Yung plano natin will always lead ano po, sa pag-glorify kay Lord. At of course, we plan for others, for our church, and for our community. At habang nagplano tayo, habang inilalatag natin yung mga plano natin, mga kapatid, hayaan natin na ang Panginoon ang kumilos. Hayaan natin ang Panginoon ang magtuwid sa ating mga hakbang. Hayaan natin ang Panginoon ang mag-direct sa ating mga lalakaran. Kasi kahit anong plano natin, kung hindi involved si Lord, walang mangyayari. Tayo po ay manalangin. And this time, let us remember and let us try to recall ano ba yung mga plano natin sa buhay. Ano ba yung mga ninanais natin? Para sa sarili lang ba natin? Para sa ikalulahati ng Panginoon? Para sa paglilingkod? Let us open our hearts and our minds as God's reveal His plan for us. Lord, we thank you sa opportunity to listen to you, to reflect sa pagkaplano. Tulungan mo kami, O Diyos, na ilatag ang aming mga plano na nagmumula sa iyo, nakaugat sa aming layunin bilang isang tao at bilang isang iglesia. Tulungan mo po kami, Panginoon. Teach us not to depend on our own strength, not to depend on our own will, but to depend on you alone, Lord. Nakikita mo ang mga anak mo ito, Panginoon. Sa bawat plano na nag-create na nire-reveal mo sa Panginoon. Be with us, Lord. In Jesus' name. Amen.